Network. Hey, what's up? Welcome to Bloomer Babe Podcast. This is your host, Katie. Welcome to the podcast about my life, current news, lifestyle, millennial struggles, and anything under the sun. So if that sounds like your jam, please stick around. This episode today, I am so excited to record because this topic is really close to my heart, not just because I've personally gotten tested before, but also because someone I loved dearly or one of my closest friends passed away because of AIDS. And until now, ang sakit pa rin na isipin, and I can't help but wonder maybe if he had access to the right information, maybe he didn't feel so afraid about HIV. He didn't feel so afraid of the stigma. Maybe things could have been different. That's why I wanted to have this conversation today, because I truly believe that knowledge is power and awareness is a form of self-love. HIV is not just a health issue, it's a human issue. And what breaks my heart the most is that many people suffer in silence because of shame, because of fear, and misinformation. So today, we're breaking myths, not people. We're starting conversation, not avoiding them. And I hope that by the end of this episode, mas maging open tayo, not just to get tested, but to choosing compassion over judgment. Because when we talk about HIV, we're not just talking about the virus. We're talking about love, healing, and the right to fully and freely. Of course, hindi ko magagawa tong conversation na to mag-isa. Today, I'm joined by someone na talagang hands-on and passionate pagdating sa HIV awareness and community work. He's the Community Center and Admin Finance Officer of one of the branches of Love Yourself, an organization na talagang nagbibigay ng safe space para sa testing, treatment, and empowerment. Let's all welcome Sir Julius. Thank you so much for being here, sir. Before we dive into the topic, baka you can introduce yourself muna to our listeners. Tell us a bit about your background. Paano po kayo nagsimula sa advocacy na to, and paano rin kayo napunta sa Love Yourself? All right. Hi, Miss Karen. Good afternoon. By the way, my name is Jules. I am the Community Center Admin and Finance Officer under the Protect Project, Protect Upscale Project of Filipino Health Foundation. Well, everything started with one of my closest friends, Miss Tanya Laging, the founder of JOSA, or the Decent Image of South Signal Association, and later she established Lily by Love Yourself with the help, of course, by Dr. Vin Pagdakhan, the Executive Director of Love Yourself Inc. I started doing volunteer work in the HIV program in 2019, and later, around 2022, I was employed as Community Center Officer in Lily by Love Yourself, and later, naging CAFO, or Community Center Admin and Finance Officer until now. So roughly around 3 years na ako with the HIV program. So, ayun. Okay. Thank you so much for sharing, Sir Julius. So, before we go dive deeper into the HIV facts and myths, gusto ko munang tanungin, for someone na first time makakarinig ng Love Yourself, or maybe maririnig lang nila online, paano nyo po madedescribe in simple terms kung ano ba talaga yung mission ng organization na to? Sa Love Yourself kasi, meron kaming tinatawag na mantra. Yung inaalagaan, iniingatan, inaasikaso. So kapag narinig mo yung Love Yourself, it's all about that mantra. Na kapag lumapit yung isang client
Mhm. Iisipin nila, pag sinabi mong love yourself, iingatan ka, aalagaan ka, aasikasuhin ka. That's what Love Yourself Inc. is all about. So, ayun lang. So, it's an NGO, non-government organization advocating for person living with HIV. Ano, sir, yung pinagkaiba niya sa ibang HIV centers? Nagpa-test ako. I have my own experience of having or getting tested, I think, months ago. And parang napansin ko kayo lang yata yung nag-offer ng free HIV testing eh. Actually, yes, tama naman siya. Free and confidential HIV screening or testing. Sa amin, sa Love Yourself, even dun sa mga government facilities like social hygiene clinics, other community centers, free talaga siya. Kasi it is the parang ng government natin na dapat kapag HIV testing or screening, dapat free siya and confidential. So, hindi lang sa Love Yourself, kahit sa ibang government facilities, community centers, of course, save for those yung mga private institution like private hospitals, I think meron sila atang bayad. Pero I'm not sure ha. Pero kapag dating sa NGOs, government facilities, HIV screening is free. Okay. Gano'n na po katagal si Love Yourself? And alam niyo po ba kung paano siya nag-start dito sa Philippines? Oo. Sa limited lang kasi yung knowledge ko about Love Yourself. Pero kung si Lily ang tatanungin or Josa, we started way back in 2018. Pero mas nauna pa sila. Ang Love Yourself Inc. talaga, mas nauna pa sila compare sa amin. No? Okay. Okay, so thank you for sharing those information. Sir, let's talk about HIV naman or yung basics niya. Kasi minsan kahit na educated na tayo, may mga information pa rin na especially kami na wala masyadong alam na nalilito or we're not sure or even afraid to ask. So, first question po, ano po ba talaga yung HIV and how is it differentiated from AIDS? Okay. Kasi usually yan naku-confuse yung mga tao. Ano ba yung HIV? Ano ba yung AIDS? Is it HIV equals to AIDS? Of course, no. Kasi that's the common misunderstanding or misconception about HIV, no? HIV is not the same as AIDS. So HIV is the virus that can lead to AIDS, the condition, if left untreated. So, sabi nila, si HIV ay si virus, and then si AIDS ay condition. So, talagang hindi sila parehas, no? With the modern treatments, HIV can be managed effectively, preventing the progression to AIDS. So kapag hindi nag-undergo ng treatment yung isang tao na merong HIV, pinabayaan lang niya, so magpo-progress siya into that condition sa AIDS. So ayun yung difference nila. Yun lang ang dapat tandaan, that HIV is not equals to AIDS. Yun. Sir, nakakarinig po kasi ako minsan na meron daw stages. Tama po ba? Sa parang stage 4 na stage. May stages po bang HIV? For me based on experience ng mga na-handle naming mga clients, kapag kasi tinatawag nila yung sinasabi nila na stages, kapag kasi hindi na siya yung alam mo yung hindi na siya kaya, although late na kasi yung detection,
So, yun yung sinasabi nila na last stage na kasi because yung viral load ng isang PLHIV or person living with HIV ay sobrang taas na at hindi na kayang mag-undergo ng treatment kahit i-enroll natin sila sa ART. Yun yung sinasabi nila siguro na stages, no? Pero sa atin, good thing sa atin na kapag once na tested reactive si client, as much as possible ini-encourage natin sila no, to enroll sa ating tinatawag na ART o yung antiretroviral therapy, which is available naman sa atin dito sa Pilipinas. So ayun, siguro yun lang yung siguro na sinasabi nila na stages na kapag nasa first stage ka pa lang, kapag kaya pa na kaya pang anuhin ng ART. Pero kapag late na, yun yung sinasabi ng late stage na sobrang baba na ng CD4 count nung client na hindi na kayang mag-undergo ng treatment. Kasi dahil alam mo yon yung mahina na talaga yung immune system. So that stage siguro sinasabi nila terminal na siya. Yun. Ibig sabihin po ba nun it would lead to AIDS na agad or kapag masyado nang mababa yung count niya or stage 4 or it's too late? Ganun po ibig sabihin? Oo, nasa stage na siya or nasa condition na siya ng AIDS. Pero there are some instances or cases na kahit mababa na yung CD4 count or yung sobrang baba na yung immune system, kaya pang depende kasi doon sa tao, sa PLHIV, yung kagustuhan niya na, alam mo yon, yung mabuhay pa, ganyan. Pero of course, kailangan with the right intervention ng ating mga medical doctors and nurses. Okay, sir. So, pag naging reactive po or naging positive, once na nag-undergo po kayo ng treatment, ibig sabihin po ba yung CDR count? Tama po ba? Yung CD4 count ay hindi na siya bababa? Parang mame-maintain na lang natin siya at that level or it still depends on the immune system ng patient? Yung kasi, yung ARV meds natin, siya kasi yung magsusuppress ng virus. So kapag timely yung intervention ng ART sa isang PLHIV, pinapataas niya actually yung immune system ng isang tao hanggang maging masuppress yung virus at parang mapatulog ba siya. That is the beauty nung treatment natin doon sa HIV. Okay. And then is it like a maintenance na po like forever? Yes. Okay. Oo. Parang ano ba 'yon, yung mga hypertension, yung mga hypertensive na tao, 'di ba? Nag-uminom sila ng kanilang maintenance ba? Yes. Parang ganoon din sa kapag once na nag-reactive ka, nag-positive ka for HIV after the confirmatory results and everything, bibigyan ka na ng ARV. Yun na yung magiging partner mo ng buong buhay mo para, ma-prolong pa. So yung mga PL, yung person living with HIV natin, he can live as long as they want kapag naka-enroll sila. And syempre dapat consistent yung pag-take nila ng ARV test. This Love Yourself organization, nagbibigay din po ba sila ng meds or do they sell yung meds for treatment or they can get it
from mga drugstores, ganun po? Ang ARV meds natin ay binibigay siya ng libre kasi pinipurchase siya ng government. So sa amin dito sa Love Yourself, sa Lily, nagbibigay kami ng treatment options, ng treatment sa mga PLHIV natin, and that's free also. Kasi yun yung ng government. So sila, binibigyan nila kami nagsusupply sila ng mga ng meds sa amin. Kami naman, yung mga naka-enroll sa amin, syempre binibigay din namin sa kanila ng libre. So wala yung bayad. That's nice. That's really nice to know. Kasi yung iba kasi na siguro nahihiyang magpa-test or natatakot magpa-test and they might have it. Nisip din nila na kung meron ako, paano ko i-maintain, mga ganong bagay. I have a friend po kasi before that had HIV, but I think he was so afraid of the stigma na hindi siya nag-take ng treatment. And siguro natakot siya na ma-judge siya ng tao, or siguro natakot siya na there would be a lot of things that would change in his life. And then nag-progress na siya to AIDS without us even knowing na umabot na siya doon. And kaya I'm really wanting to make this platform na maging aware yung mga listeners ko about it, kasi it's a big thing na malaman yung mga bagay na to na if ever they're undergoing this problem or issue in life, alam mo yun, may mga bagay or steps na pwede silang gawin. Anyway, sir, I just want to break the myths or the stigma. I just have a few questions. Totoo po ba na kahit ilang years ka nang may HIV, minsan hindi mo madetect na meron ka dahil wala siyang symptoms? Yes. Meron kasing ang sinasabi namin dyan, yung 2 to 10 years asymptomatic stage. Merong ganon. Na meron na siya pero hindi siya nagpa-test. Within 2 to 10 years hindi pa niya mararamdaman, hindi pa lalabas yan yung mga symptoms, no? So after that, ayun na, makikita mo na parang yung mga opportunistic infections, like yung very common na symptoms ay yung tuberculosis at saka pneumonia. Kapag yan, masasabi mo na nasa AIDS condition na siya. Kasi pinabayaan niya eh. So kasi within 2 to 10 years, hindi niya kasi alam yung status niya. So after that pa, pero may mga depende din kasi yung katawan ng isang tao. Na kapag mababa talaga yung immune system as early as 10 years, as early as 7, 5 years, pwede nang lumabas. Pero yung pinaka-standard according to Department of Health, 2 to 10 years, yun yung asymptomatic stage pa. 2 to 10 years. Matagal pala, sir. Hindi mo Matagal siya, oo. And usually ba pagka lumabas na yung symptoms, let's say nagka-tuberculosis ka na, does it mean that it is too late na? Or may magagawa pa tayo? May magagawa pa. May mga ganyan kaming mga cases na may opportunistic infection niya pero re-revive pa. Alam mo yon, yung parang depende kasi sa determination din ng tao na kung gusto niyang alam mo yun, malagpasan yung tsaka gumaling, yes. Nasa determination at tsaka yung katawan din niya mismo. Pero may mga ganyang cases kami na kahit may pneumonia na, kahit may tuberculosis na alam mo yon, na ibabalik pa namin ulit sa stable na condition. Okay. Yes. Yung iba pa, sir, na stigma na bawal kang magbeso-beso, bawal mong kainin yung kinain niya or gamitin yung kubyertos na ginamit niya. Is it true? Yes. Or, okay. Actually, yan,
common misconception yan na ang HIV transmission can happen through talking, kissing, embracing, mosquito bites, ano po ba, sharing toilet seats, sharing food or yung utensils. Hindi yan totoo. Kasi sa yung HIV transmission, it can only be transmitted in 4 ways, no? Unprotected sex, sharing of needles, yung breast milk, yung breastfeed ng nanay. For example, si nanay may HIV, nag-breastfeed siya, pwede niyang ma-transfer yung HIV. And then yung blood products, for example, yung donation of ng blood. Blood transfusion po. Blood transfusion, yan. Yun lang yung ways para ma-transmit yung HIV. And that's exclusive. Other than that, wala na. So, itong mga sinasabi, yung misconception na tinatawag, ay hindi talaga. Sa bagay, yung misconception niya. So, ayun yung nakaanuhan kasi natin na kapag ang taong may HIV ay hindi siya pwedeng makipag-kiss, ganyan. Ang makakapag-transmit lang talaga is yung unprotected sex. Na nakipag-sex ang isang taong may HIV, na hindi gumamit ng condom, unprotected. Ganon. Okay. So, hindi pala talaga totoo yung mga sinasabi nila na yes, that's not true. Okay. Mapunta naman tayo, sir, sa testing. Yung process ng testing sa inyo. Pwede niyo bang ma-share, sir, kung paano yung step-by-step siguro nung processing ng testing para sa mga listeners, let's say, na gusto din nila magpa-test? Is it that secure or confidential pag nag-sign up sa inyo? Saan po kayo makikita? May website po ba? Mga ganun. Ayan. Actually, sa Lily by Love Yourself, we entertain walk-in clients. So, mag-visit lang sila sa clinic namin. It's located sa Pineda Building, second floor, just right in front ng Walter Mart Bikutan. So, kapag nandun na sila, syempre mag-sign, what do you call that? Yung sa QR code, sign up lang sila ng ganyan, tapos bibigyan namin sila ng form. So, lahat ng mga information na ibibigay nila doon will be kept confidential. It's between the HIV counselor na mag-handle sa kanila at si client. Sila lang ang nakakaalam. Even the result, reactive man yan or non-reactive, hindi pwedeng i-share ni HIV counselor sa kanyang colleague without the consent ni client. Unless si client ang magsabi na, ganito yung result ko, ganyan-ganyan. Pero sa HIV counselor ay hindi allowed, no? Sabi ko nga, kahit non-reactive yung result ni client, hindi niya pwedeng i-disclose yung information kasi ang merong may karapatan lang yan na i-disclose yung information na yan, yung HIV status ng isang client ay si mismong client. So ayun, yun lang yung process. So kapag okay na, tapos na yung testing, kasi ang HIV testing naman, it's rapid testing yung ginagamit namin. So within 15 to 20 minutes, you can know your results na. So ganun lang yung process. Hindi naman siya masyadong mahaba. Yes. Siguro yung sa pag-fill out lang siguro ng form, pero yung testing, sobrang dali lang talaga. Yeah, kahit sa pag-book, kasi I have an experience booking nga. Parang nag-message lang po ako sa, sa Facebook page or merong calendar na
parang pupuntahan mo a link na may calendar and then sasagutan mo kung kailan ka pupunta, parang yung appointment schedule, just go there. I was even late nung pagpunta doon and then I called them. Parang 6 p.m. pa po kayo bukas nun, so nakahabol pa ako. Okay. And mabilis So siya. you utilize mo yung appointment system namin. Well, we have that talaga, lalo na sa mga malalaking Love Yourself na hub or clinic na kailangan mong mag-book ng appointment bago ka pumunta doon sa facility. Well, dito naman sa amin, kasi dati nag-start yan nung pandemic eh. Pero nung nawala na yung pandemic, bumalik na kami sa normal na kinikater namin yung walk-in, both walk-in tsaka yung nag-book ng appointments. Nice. Sir, paano naman po yung mga nagpapatest na nag-positive or naging reactive? Ano po yung nagiging process or what happens next? Paano nyo po hinahandle yung mga client na gano'n? Pagka ang client naman nag-reactive yung result niya, unang-una mo dyan titignan. Unang-unang gagawin namin dyan is to confirm the results. So, yung reactive result from an HIV test is usually followed by confirmatory testing to make sure na yung diagnosis is accurate, no? It involves additional blood tests to confirm na that someone else's HIV status. So, kapag bumalik na yung confirmatory result, of course, doon na natin i-enroll si client sa treatment. We call it ART, yung nabanggit ko kanina. That's antiretroviral therapy. So, these are combinations of medications that help manage by reducing the viral load to undetectable levels. And then, of course, kailangan din bantayan natin yung mental health ni client through, of course, yung guidance and emotional support sa mga galing sa HIV counselors natin, sa mga case managers, and of course, yung support group for mental health professionals. So, pagka kasi kapag ang isang client positive or nag-reactive yung result niya, syempre may mga may mga mixed emotions yan, lalo na kapag syempre hindi naman madali kasi na yung result mo ganito, positive. Baka ma-shock. Ma-shock. Or alam mo yun, kailangan mo ring bantayan yon. So, ang ginagawa kasi namin, once na naka-enroll na si client, binabantayan yan hanggang siguro maximum 6 months hanggang makapag-adhere siya doon sa treatment plan na binigay namin sa kanya, tapos eventually natatanggap na niya sa sarili niya na HIV ay nandoon na sa kanya. So kapag graduate na siya doon sa 6 months, pwede mo na siyang pabayaan. Kaya may tinatawag kami yung mga case manager, sila yung nag-handle ng mga clients within the first 6 months ni client habang naka-enroll siya sa ART. Pero well, sabi ko nga, para na siyang maintenance, so tuloy-tuloy na yan siya. Kailangan mo lang bantayan si client within the first 6 months niya. And then, every month, pumupunta sila, chine-check namin po yung health nila. So, kailangan nilang makausap si doctor every month kapag nag-refill na sila ng kanilang meds. And then, kapag okay na siya, every 6 months, yung viral load naman yung tinitest. Para i-check natin kapag bumababa na siya at undetectable na. Kasi may tinatawag kaming U equals U. Undetectable means untransmittable.
yung sobrang baba na ba, yung viral load niya, na kahit makipag-sex siya without using protection, hindi na niya maipapasa yung virus sa sexual partner niya. Yun ang kagandahan ng treatment. So, ayun yung process, yung overview. Kapag once si client ay nag-reactive sa kanyang result. Okay. Meron palang ganun. Undetectable and detectable? Tama po ba? Undetectable equals untransmittable. Untransmittable. Okay. So, U equals U. Yun ang tawag namin. Okay. And then yung isa react. Okay. Thank you. Ano yun, sir? Kayo po nag-follow up with the clients? Parang tinatawagan niyo po sila? And then, yung meds po ba nila lahat all throughout nung 6 months na yun are free? Pati yung mga test po? Yung lang 6 months tuloy-tuloy dapat. Yung first 6 months lang ang kailangan bantayan ni case manager o ni HIV counselor. Kung sino yung nag-test sa kanya, sino yung nag-administer ng testing sa amin to remain yung confidentiality and privacy ni client, isa lang dapat mag-handle sa kanya na counselor. Well, of course, kailangan ng intervention ni nurse o kay ni doctor, sila lang ang mag-uusap-usap. Pero ang magbabantay sa kanya, ang dapat kausapin niya ay yung first 6 months niya ay si HIV counselor niya, si counselor niya o yung case manager niya. Kasi magbibigay ay si case manager o kaya si HIV counselor, i-walk through niya si client dun sa first 6 months ng kanyang treatment. So kapag okay na siya, kahit hindi na niya kausapin si counselor niya, kapag alam niya sa sarili niya na pwede niyang i-handle na tuloy-tuloy yung treatment niya even without asking assistance from sa case manager or sa HIV counselor niya. Pero dapat tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy pa din yung pag-inom niya ng meds. Okay. Okay. Sir, doon naman sa pag-iwas sa HIV, meron po kasi ako naririnig na they are under PrEP, parang ganyan. Ano po ba yun? Parang meds din or treatment din para ma-ensure mo na makakaiwas ka sa HIV? Is it something parang ganun po ba? Yung PrEP naman, yun yung iniinom naman ng mga non-reactive clients natin. Ayaw gumamit ng condoms and lubes para hindi sila mahawaan ng HIV. So kapag si client negative yung or non-reactive yung result niya sa HIV test, in-offer namin. Baka gusto lang naman niya. So may mga clients kami na ganon, na hindi namin in-offer pero sila na nagtatanong. So alam na nila, may idea na sila about PrEP. So ang inaano na lang namin sa kanila is yung binibigay lang namin yung mga kung ano yung side effects nito, ano yung ways sa pag-inom. Meron kasing gusto ng daily, meron din yung event-driven na tinatawag na iinom lang sila kapag naka-schedule yung sex. Pero kapag hindi schedule yung sex, ma-advisable, lalo na sa mga sex workers natin. So, kailangan daily kasi hindi pwedeng mag-event-driven sila kasi sex workers sila. So, yun yung source of ano nila, ano bang tawag doon, yung income. Source of income o yung ano nila. So, so mga ganong binibigay din po yung Love Yourself as free? Free po ang PrEP kasi binibili din yan ng ating government. Okay. Lahat pala free. Yes, lahat free. It's just para lang dapat malaman lang ng maraming tao para malalo silang maengganyo to test, hindi sila matakot or yes, magdalawang isip. Sir, I only have a few questions left to close this episode. Sir, ano naman po yung
message ninyo sa mga listeners or sa mga tao na gusto magpa-test pero natatakot or nahihiya because nga of the stigma or hindi sila aware of these information? Kasi ako personally, dati talaga natatakot din ako. Pero nung na-try ko at nalaman ko na yung HIV status ko, alam mo yung nabunutan ka ng tinik. Alam mo yun? Yung kasi iisipin mo, what if nag-positive ako? Mm-hmm. Or what if na-reactive naman yung result ko, di ba? So, ang message ko lang sa mga listeners natin na kailangan mong malaman yung HIV status mo as early as now. Mm-hmm. No? Sabi nga ni Pia, it's not who you are, it's what you do that puts you at risk. So, kahit sino ka pa, pwede kang magkaroon ng HIV. Sabi nila, nurse ako, doctor ako, hindi ako magkakaroon niya. No, it's not. Because everyone can get infected ng HIV. Mm-hmm. So, kung sa tingin mo na-expose ka, it's about time to get tested. Kasi mas magandang malaman mo yung status mo as early as possible. Kasi, sabi nga, early detection and intervention can help or plays a vital role dun sa managing ng HIV. Mm-hmm. No? The sooner HIV is detected, the sooner an individual can begin treatment. Diba? Mm-hmm. Yun, yung early diagnosis allows for early intervention with ART. Mm-hmm. And lastly, yung nabanggit ko kanina na U equals U, kasi yung HIV testing natin, it reduces transmission risk. Mm-hmm. So kapag si PLHIV maintains an undetectable viral load due to consistent taking of ARV, he or she cannot transmit HIV to his or her sexual partner or partners. So yun yung message ko sa listeners natin. Mm-hmm. The sooner, the better. Mm-hmm. Know your HIV now. Mm-hmm. So ayun, Miss Karen. In years po na working with Love Yourself or sa experience nyo lang po related dito, was there ever a time or a moment sa trabaho nyo na talagang tumatak sa puso nyo or kwento siguro ng isang client na sobrang na-inspire kayo? Nung nag-start ako ng training ko, somewhere in Palawan, nag-training ako ng CBS Motivator Training bago pa ako naging HIV counselor. Mm-hmm. Sa class namin, sa training class namin, ako lang yung my client na nag-positive sa HIV, nag-reactive yung result sa HIV. Alam mo yon, yung parang yung kina-counsel ko na siya. Tapos sobrang bigat, hindi ko kayang i-deliver sa kanya yung result. Pero ginawa ko pa rin kasi it's training ko yun eh. Mm-hmm. Tapos after that, gusto kong umiyak kasi umiiyak si client pero pinigilan ko. Mm-hmm. Right after ng counseling session namin, umiyak ako sa trainer ko. And then, nung after a year, siguro more than a year, ganyan, naalala niya ako. Mm-hmm. Tapos sinabi niya, sir, nagaganito na ako, nasa alam mo yun, yung nag-enroll siya sa ART at naging normal yung buhay, bumalik sa normal. Mm-hmm. So parang sabi ko, buti na lang nagampanan ko yung role ko na counselor niya at that time. Kasi kung nagpadala ako sa emotion ko,
hindi ko alam kung anong mangyayari. So, mula noon, yung tapang ko, yung dating kinakabahan ako every time na may client akong reactive yung result. Andun yung kaba, pero with the right amount siguro nung messaging mo doon sa client mo, kaya mo siyang pakalmahin, kaya mo siyang itawid sa treatment, which is, yun talaga yung goal natin. Na once si client ay nag-reactive, kailangan maitawid mo siya sa treatment para madugtungan pa yung years na pwede siyang manatili sa mundo. Parang ganun. Yun yung naging inspiration ko why until now nasa HIV program pa din ako. Yeah, I can only imagine para kayong mga doktor siguro na deliver ka ng let's say a terminal case sa isang patient pero wala kang choice kundi sabihin yun kasi that's the only thing that will save them as well. So, nakaka-inspire siya. Sir, ano naman yung message nyo sa mga taong gustong maging part ng advocacy na to? Paano kung gusto nilang maging part ng Love Yourself, tumulong, maging volunteer? Ayun. Unang-una, hanapin mo muna sa sarili mo kung talagang gusto mo yung HIV program. Mag-start ka doon sa pag-intindi. You have to understand by heart ano ba ang HIV advocacy. Ano ba ang HIV program. Kapag nahanap mo na sa sarili mo, then pumunta ka sa amin. Kasi sa Love Yourself, nagtitrain, may mga training kami for volunteers. Meron sa website ng Love Yourself on how they can join Love Yourself as volunteer. Kasi everyone sa Lili, nag-start kami as volunteer hanggang, alam mo yon, naging employed na kami, tapos nag-encourage pa rin kami ng mga volunteers na nasusunod sa amin. So, ganun lang ang gawin. Sign up lang sila doon sa harapin nila sa website ng Love Yourself kasi from time to time nagka-conduct ng seminar training para sa mga volunteers na gustong maging parte or part ng Love Yourself volunteer. So ayun. Thank you so much, Sir Julius, for sharing your insights today. Malaking tulong tong conversation na to sa akin and sa mga listeners ko to really open our eyes sa importance ng HIV awareness. And I hope our listeners will walk away with a deeper understanding and sense of empowerment with HIV. Before we wrap up this episode, meron pa po ba kayong gusto nyo i-share? Or how can they reach you aside from the website ng Love Yourself? Meron po ba kayo Instagram, Facebook, or any other social media? Meron kaming sa IG, meron din kaming Facebook. Hanapin lang nila Lili by Love Yourself and pwede nilang makita yung mga information na kailangan nila, yung phone number na pwede nilang tawagan, ganyan. And siguro lastly, sana Miss Karen, dumami pa yung mga ganitong engagement para at least ma-reach natin yung lahat ng communities para alam mo yun, to spread HIV awareness to everyone. No? Para maintindihan nila, para siguro na yun ma-reduce natin, if not ma-eliminate, ma-eradicate natin yung stigma and discrimination about HIV, no? Ito lang, simple lang talaga. Intindihin mo lang by heart. Hindi lang yung i-memorize mo kung ano yung definition ng ganito. Dapat hanapin mo sa sarili mo na ganito pala ang HIV. Ganito pala ang HIV program. No? Yes. Sana dumami pa yung kagaya mo, Miss Karen, na mag-invite sa amin na mga ganitong like this engagement, no? Para at least yung mga hindi nakakaalam
magkaroon sila ng knowledge. Knowledge, oo. At mawala yung fear, oo. Oo, yung fear ng getting HIV testing or screening. Kasi may mga treatments naman talaga. And it's good to know na it's free. Parang ano pang hanapin mo, meron ka pang support system or community. Yeah. Yes. Ayun. So, thank you so much again, Sir Julius, for your time. You're truly making a difference in so many people's lives. And to our listeners, if you want to learn more or get tested, please visit Love Yourself's website or check their social media for more information. Don't be afraid to take the first step for your health or your life. It is worth it. Thank you everyone for tuning in. Until next time, stay safe, stay informed, and most of all, stay kind. Bye!